So, ayan, ang ating fried rice, ang ating waffle, ang ating spam, hotdog, itlog laga. To Rawa Family Squad! So, ayan, welcome to my channel again. So, matagal na akong hindi i-intro sa aking YouTube channel. So, welcome sa Rawa Family Squad. For today's video ay mag-prepare ako ng pagkain namin. Kasi, time check tonight is 11:29. Kakagising ko lang, natulog ako kanina. So, gagawa tayo nakaluto na ako ng sinangag. And then ngayon, gagawa ako ng pancake. So, magtitimpla lang ako ng butter para sa ating pancake. So, ayan. So, pupunta kaming dagat ng 4 a.m. kasi magbabaptize kami ng isang kapatiran. Ganyan lang. Yan. 2 cups is enough. So, okay na yun. Okay na yung 2 cups. Marami na yan kasi hindi naman kami maraming pupunta. Unti lang naman. So, kailangan natin ng ating so, ito. So, lagyan na natin ng ating baking powder and baking soda. So, yan. Nilalagyan ko lang ng tag 1 teaspoon, 1 teaspoon. 1 teaspoon of baking soda. 1 teaspoon din ng baking powder. Ayan, pantay sila. Tapos, ang ating asin is 1/2 teaspoon ng ating asin. Para mabalanse yung ating para sa waffle na butter. So, nakatulog naman na ako. So, okay na. Ayan. Tapos, nagigising ulit ng 3 a.m. So, kailangan mag-ready na ako sa aming mga gagamitin ngayon. Para mamaya, ready na. Ayan. Iano lang natin yung ating butter. Ayan, mix na. Mix natin. Ayan. Mix natin ang ating flour. So, easy step lang to. Madali ang paggawa ng butter. So, salt, baking powder, baking soda, and 2 cups of flour. So, yun lang ang ginagawa ko. Tapos, isang itlog. Then, 1 cup of nasa sa inyo na yan kung fresh milk or ibap. So, kahit ano naman, basta milk, or pwede nga yung iba nga, tubig lang ang nilalagay nila. Pag wala talagang milk. So, yan. Tapos, vanilla. Patay vanilla. And 1 egg. Ayan. So, i-ready lang natin. Tapos, sugar. So, ganun lang. Yung sugar ko is 1/2 cup. 1/2 cup yung sugar ko. Kasi meron naman akong syrup dyan. Kaya okay lang. Ayan.
So, gagamitan ng ating whisk para mabilis. Ayan. Tapos, ang ating matamis na ba? Sino yung sisukat-sukat ko lang to eh. Tamis na. So, okay na to. Matamis na. So, okay na yan. So, madali lang itong maluto dito sa ating waffle maker. Madali lang siya. So, yan. We're done. Yan. So, lulutuin na natin yan sa saglit. Mga 5 minutes siguro. So, dito natin lulutuin. Ito, sa maliit na waffle maker. Tag-iisa nga lang. So, matagal-tagal. Pero madali lang siyang maluto. Madali lang siyang maluto dito. Kaya, ang bilis maluto. Hindi siya nagtatagal. Naluluto siya agad. Linisan lang natin para mag-start na tayo. Actually, ang time ngayon is 11:39 p.m. And nakatulog naman na ako. Gigising ng 3 o'clock. So baka hindi na ako matulog or iigip lang ako after this. Mag-prepare ako ng mga damit namin. Damit ng ni Gia, pang swimming. Kasi for sure, hindi ako magsiswimming kay malamig naman ngayon dito. Winter na. Malamig na maligo sa tubig. So, kasama namin yung mga kasama namin sa church. Okay, may isa kaming ibabaptize na kapatiran. Ayan. Tapos uuwi lang din kami. Hindi na kami nag-overnight kasi nga for sure maraming tao doon nag-overnight ngayon. Kasi Thursday, nag-start na yan ng mga tao nag-overnight. Si Friday walang pasok. So, nandun yan sila lahat sa mga dagat-dagat ngayon. Masarap kasi mag-overnight kasi malamig na siya, hindi siya mainit. So, let's start our cooking.
See, ganyan lang. Anuin pa natin unti. So, saglit lang yan siya naluluto. So, dahan-dahan kasi mainit dito. Mainit. Ayan, ay. Pwede na siguro to. Ayan. Pwede na to. O, diba? So, ganyan lang ang ating waffle para sa ating breakfast mamaya. So, nakawa na tayo. Huwag lang masyadong marami kasi aapaw. Matamis ba? Ganun lang kasi. So, while nag-aabang tayo sa ating waffle, kwento muna tayo sa nangyari sa Pilipinas. Grabe ang nangyari sa Pilipinas ngayon. Lahat ng mga pangyayari yan, dahil talagang nakasaad talaga yan. Nasa Revelation yan na lahat ng famine, earthquake, flood, ano pa dyan, fire, volcan, lahat yan nakasaad sa Biblia. Kaya tayo ngayon, it's time to ask forgiveness, to surrender, to accept God sa buhay natin dahil siya lang ang makakaligtas sa ating mga palangga, mga kapatiran. It's time na hindi yung bukas na, makalawa na, or sa susunod na ako mag-ano, no. It's ngayon na, it's time na dahil sa lahat ng nangyayari ngayon. Lahat yan, reminder yan sa atin ng Panginoon na oo, mahal tayo ni Lord, pero may limit naman din ang kabaitan ng Panginoon sa atin. Kaya ayan, ni-remind tayo sa ganyang mga aspeto na nangyayari sa sanlibutan. Kasi gusto linisin ni Lord ang sanlibutan to hatiin ang righteous and unrighteous. So doon makikita talaga. So it's time na talaga na i-accept natin si Jesus sa buhay natin. And mag-pray tayo lagi, magbalik tayo loob sa Kanya. It's really time now. Kasi nakakatakot na. And ang gusto lang talaga ni Lord is makasama tayong lahat kung sa Kanya, mapunta tayo sa Kanya. Kaya yan nangyayari ngayon. Para mag-repent tayo, mag-surrender tayo na ask forgiveness to Him, na i-desire natin yung heart sa Kanya, ibigay natin yung heart sa Kanya, dahil yun lang naman talaga ang hinihiling ni Lord sa buhay natin, our heart. Kaya it's time na mga kapatid, na magbalik loob sa Panginoon. Hindi natin madadala lahat ng meron tayo dito sa sanlibutan. Ito ay hiram lamang, dahil ito naman ay talagang sa Panginoon. Pinahiram lang tayo and we are just kumbaga, renter lang tayo dito sa mundo, hindi tayo magtatagal. So, ganun yun. Kwento muna tayo. Yan, ang ganda ng ating pancake. Ooh. Ouch. So, kaya mga kapatid, it's time, dahil ngayon, nakapalibot na ang mga masasama. Dinideceive na tayo ni Satan sa pamamagitan ng mga kung ano-ano dyan, lalo na sa mga gadgets. Ay, naku, Diyos ko Lord. Matinik si Satan. Masaya yan siya pag nakuha na niya tayo. Kaya, it's time na magbalik loob sa Panginoon. Mag-pray tayo, magsimba, magbasa ng Biblia, kasi nandoon lahat ng kasagutan. And, malapit na ang second coming. Hindi natin alam kung kailan, kung anong petsa, kung anong buwan, kung anong taon. Basta malapit na kasi nangyayari na ang lahat ng nakasaad sa Revelation. Kung babasahin natin at iintindihin ang Revelation, nandoon lahat. So, mga kapatid, it's time na tayo